Nagkagulo na, just in breaking news. Naku po, Sen Bong Revilla at Sen Mig Zubiri nagkainitan. Si Budots naman talaga. Si Idol Cup. Ayan, syempre itong balitang ito ay nagbula kay Balitang Pinoy TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitang Pinoy TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Ayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, na-capture on video. Hindi ko muna mapapakita dito kasi wala pa akong copy. Pero very clear yung video sa loob ng House of the Representatives. Merong video nakakuha na itong si Revilla at itong si Zubiri, no? May debate, no? This is not already live on TV. Okay? Para itong normal na pagtitipon ng mga senador. Okay? This is before na si Zubiri ay natanggal bilang Senate President. Okay? May nagkainitan nga ha. Nagkainitan itong si Zubiri at si Bong Revilla. Okay? Yan, Senator Bong Revilla. Yan ang ating dalawang pag-uusapan ngayon. Okay? Pero bago natin ito si alias Pogi, tsaka si Zubiri nagkainitan. Si Diana Zubiri, si Mig Zubiri pala. Usapan, help me po na i-like, i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay natin i-like, i-share Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Go! Thank you very much. And also guys, paki-subscribe, paki-follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang mga cellphones ninyo kapag meron tayong breaking news. Okay? Sabay-sabay natin i-follow at i-subscribe. Ha? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Go! Ayan, thank you very much. Ito ang kumakalat na video ngayon. Sino yung nakapanood dito na itong si Zubiri at itong si Bong Revilla Jr. nagkainitan sa loob ng Senado. And this is not the usual na sagutan na nagaganap sa Senate hearing. Kasi as far as aking hindi ito naganap sa isang Senate hearing ang itong uminit na sagutan. Naganap ito na parang tapos na yung session. Tapos na yung hearing. Parang nagtipon-tipon lang sila no pagkatapos ng parang uminit at napuno na sa galit itong si Bong Revilla kasi kino-question kasi ang kanyang kondisyon ni teka muna yung aking green screen na kino-question kasi yung kanyang kondisyon kasi kung matatandaan natin kabago-bago lang po galing ng operasyon ang isang paa ni Bong Revilla, di ba? So ngayon, itong si Bong Revilla, kung ating i-analyze, hindi naman siguro niya ginusto ang kanyang kalagayan, ang kanyang nangyari sa kanyang paa, di ba? Hindi naman siguro labag yan sa konstitusyon natin o sa saligang batas na kung ikaw ay may karamdaman, kung ikaw ay merong injury o kung ano man nangyari sa iyong paa o sa inyong kondisyon, ay ikaw ay matatanggal bilang senador o may violation as a senator. Wala naman siguro, di ba? Basta health condition, lahat ng klaseng trabaho dapat nating uunawain yan kasi lahat tao rin tayo, nagkasakit rin tayo, pwedeng ma-injure tayo, pwedeng makadisgrasya na maano tayo, merong mga emergency na mga accident, di ba? Pero on the case of Bong Revilla, hindi ko lang alam, basta it's very obvious talaga na he is kabago-bago lang po na galing sa hospital, no? Nagmo-monitor naman tayo, di ba? Lagi naman itong binabalita ng mainstream media sa Manila Bulletin, yung kalagayan ni Bong Revilla sa kanyang operation, nagpo-post ang kanyang mga pamilya na ito yung kalagayan niya, natapos na yung successful yung operation. Tapos, siguro may advice ito sa doktor, si Bong Revilla, na you have the option. Ha? You have the option. Pero, syempre naman, kung ang doktor ang tatanungin, kung ang doktor ang talagang magkokontrol, naghahanap pa tayo ng tiyempo magsalita sa kondisyon mo, you have to rest for how many days? Kasi operated yung it's an operation, meaning may sugat na ginawa, di ba? Dapat may may laceration ba yan, kung anong operation yan,
may sugat na dapat na i-heal. No? Tama yun. Yung iba nga, di ba, pag mga nagpapa-opera is napakatagal, no? Bago sila makarecover. Di ba? Kasi kung mga ilang araw lang yun, hindi pa yan. Kaya yung iba napakatagal talaga. Yung buntis nga, di ba? Ang tagal-tagal bago gumaling ang mga tahi. Tama ba ako doon, mga katunay? No? Mga katunay na nanay. Alam ko yan. Alam niyo yan. Di ba? Lalong-lalo na yung mga naoperahan sa mga kidney, ay sa mga ano, 'di ba, yung mga appendix, mga ganun. 'Di ba, ang tatagal niyan. Kailangan talaga totally healed bago ka kumilos kasi ang hirap talaga yung pagbumuka yung tahi mo. Nako. So, pasalamat nga yung mga senador na nandyan kasi kahit hindi pa naayos yung sugat niya, yung operation niya, pumunta sa Senado si Bong Revilla. Yung nandun sa video, si Zubiri, I think very foul na yung sinabi niya kay Revilla. Sabi niya doon na hindi ka naman na-coma. Parang ganyan ba? Parang ang datingan ni Zubiri is parang pinipilit niyang pumunta sa Senate itong si Senador Revilla kahit may kondisyon siya sa tiil niya. Hindi pumalag yung mga ibang senador, sina Bato de la Rosa, para bang pinaintindi ni Bato de la Rosa na hayaan mo natin i-play kasi kailangan yan kailangan yan na mag-heal ang kanyang sugat. So parang nakakainis nga naman yon kung talagang parang ginano ni Zubiri si Senator Bong. Siyempre, kung alam mo naman na gano'n ang kondisyon niya lalo nang naoperahan siya, is alam mo dapat na nagpapagaling siya at hindi pa siya masyadong magkikikilos. Kaso alang sinabi ni Zubiri, na coma ka ba? Para naman hinintay mo pang makoma. Siyempre, no, hindi naman lahat ng mga na-ooperahan kailangan gumalaw ka agad ng gumalaw. Depende yan. Ang alam ko lang na operang pwede kang gumalaw-galaw ng konti is yung tuli. Diba? Pero kung ano yung opera sa kay Senator Bong, no, kahit paano intindihin na sana natin. Parang ganun ba? So, hindi maganda na medyo parang hindi maganda yun. Sinasabihan mo ang isang tao na hindi ka naman nakoma. So, pupunta ka dito sa Senado, magtrabaho ka. Parang ganun yung datingan sa sinabi ni Zubiri. So, parang pinipilit ni Zubiring magtrabaho si Senator Bong sa Senado. No? Diyos ko naman. Kung ano naman talaga, excuse naman yun. Ibig sabihin, kahit na may tahi ka o ano, kailangan pumasok ka. Kaya mag-absent ka lang, isang araw lang. Kaya naman siguro ikaw, Senator Zubiri, kaya ako naman natanggal siguro. Masyado ka namang stricto para kasi Miss Minchin. Medyo pabor tayo kay Senator Bong. Kasi naman, kung may katibayan naman talaga na ganyan, no, totoo naman, na-operahan si Senator Bong, no, hindi naman siya nag-aalibay. Ang masama yung hindi siya pumapasok tapos nag-aalibay lang pala siya na ganito ako, mayroon akong ganito, kaso hindi naman alibay yun. No, kumbaga excuse na yun na dapat intindihin, lalo na kung opera yun. Anak ko naman doon, pumapalag ako doon, di ba? Siyempre naman. O, kabago-bago lang na natanggal bilang Senate President itong si Zubiri, na pinalabas mo sa media na ikaw ay kinokontrol sa ano, di ba? Hindi mo nasunod sa utos. O, dito ko napagdudahan na baka ikaw raw ha ay hindi ka ibinoto ng iyong mga kasamahan dyan sa Senado, ha? Dahil, siguro, ganito yung mga ugali ninyo, Zubiri. Hindi naman siguro maganda yun. Yung pagiging stricto, siguro ganun yun. Kaya medyo naging kaayaw-ayaw ang kanyang ugali. Kasi yung mga kasama mo, kahit sabihin mo na ano, kung meron silang nakikita na hindi maganda sa'yo. Kasi minsan, hindi naman maging masama maging stricto, no? Maganda nga yan, disiplinado sila eh. Kaso nga lang kapag sobra na, yung hindi ka na tumitingin sa excuses. Diba? Lalong-lalo na kung ka-excuse naman yung nangyari sa kapwa mo, senador, kaya hindi nakakapasok. Oh, baka mamaya, isa nga yan, hindi naman yung mga chat-cha, hindi naman yung mga ano, baka mamaya nag-false alarm lang tayo doon, kaya siya sinasabing gano'n natanggal siya tungkol doon. Baka mamaya is nagkaisa naman yung mga senador na ganyan. Kaya, si Zubiri, ang gara kasi ng kalakaran, nakakainis, parang siguro ganon. 'Di ba? May mga ganong senaryo. Kasi nilagay nila si Chis eh. 'Di ba? Alam naman natin, anti-chatcha si Chis. Oh, ngayon naman, kung si Chis Escudero,
is papayagan niya yung Chacha, si Chis ang masisira dyan. Parang wala siyang palabra de honor. Tama ba yung sinabi ko? Parang wala siyang isang salita. Kailangan ipakita ni Chis Escudero kung sino siya. Kasi isang maling hakbang niya lang sa pagiging Senate President niya. Lalo na yung Chacha pag naaprobahan niya yun. Ako, sira. Sigurado. Ako pumapalag ako doon. Kakampi ako kay Revilla doon. Ikaw ba naman meron kang karamdaman? Pabor ako at ako sasabihin ka, hindi ka naman nakoma. Oh, parang kung sa Tagalog pa, parang kang sinasabihan ng isang tao na hindi ka pa naman nakoma. Pumunta ka dito sa trabaho. Di ba ang sakit-sakit nun? Kailangan mo pang mag-heal sa isang operasyon. Kung tutuusin nga, pwedeng i-consider, i-understand natin si Bong Revilla na hindi siya muna makapunta dyan para to totally heal sa kanyang operation. I-consider natin yan kahit siya lamang po ay naka-zoom laman sa mga hearing. Kondisyon yan ng tao eh. Ito kasi yung logic eh. Maghihintay ka pa ba, Zubiri, na makoma ito? Nasabihin mo, pwede ka nang mag-absent. Dahil nakoma na si Bong Revilla. Pwede ka nang mag-absent. Hindi ka nagumagalaw. So bawal kahit may sakit ka, no? Kahit may trangkaso ka, kailangan pumasok ka. No? Ang gara, no? Patayan sa Senado. Kasi gara eh. Di ba? Kahit may nararamdaman ka, talagang nga, ganyan mangyayari sa kanya. Baka yan naman talaga ang dahilan. Kaya kinaayawan siya ng mga kapwa niya senador. Absent. Hindi siya maganda pakinggan. Di ba? Kahit nga ang isang tao ay nilalagnat, as much as possible nga, sasabihin natin Sir, rest ka muna. You have to recover. Kasi kung ikaw, wala ka sa tamang kondisyon, maaapektuhan yung utak mo. Tsaka hindi lang maapektuhan mamaya makahawa pa dyan sa Senado yan, yung mga sarili niyang mga kasama, di ba? Kung umuubot sinisipon pa, kung trangkas. Lalong-lalo na, uso yung di ba? Sabihin, lahat sila nagkaganon. Kumalat na naman, tayo na naman Pilipino na hirapan. Apektuhan mo ka na hindi ka masyadong trabaho ng maayos kasi may dinadaramdam kang sakit. Tama yun. Hindi ka makaka-apekto talaga yan. Alam naman natin siguro yan lahat dito, di ba? Yes. Mga audience ko dito. Yes. Alam naman siguro natin yan. So, hindi maganda ang inaasal ni Zubiri dito. Next time, Zubiri, you have to be respectful sa kapwa mo, senador. You have to also consider na meron itong mga puso itong mga senador na ito. Hindi ibig sabihin na ikaw ay Senate President at that time, nasabihan mo na lang si Bong Revilla na hindi ka naman nakomatos. Parang ganyan ba? Hindi ka man yung komatos is yan ha? Wala na talaga. Wala na, lantang para kang light bulb talaga na hindi na mag-iilaw. Grabe naman yun. Grabe naman yung komatos na coma na word na yan na hanggat hindi ka na coma, kahit grabe yun. Kung aking i-analyze yun, kahit sobrang higpit naman ni Zubiri, kailangan yung malapit ka ng matepok bago ka makapag-absent. Yung mga simpleng sakit, hindi pa pwede sa akin yan. Kailangan pumasok ka, magtrabaho ka. Ay nako, may attitude ka pala. Kaya ngayon parang hindi ako nagtataka kung bakit naayawang ka. Kung yan ang isa sa talaga, dahilan siguro, may nahihirapan pang maglakad itong si Bong Revilla kasi may sugat yung paa niya, pinipilit na pupuntahin dyan. Yan ba ang gusto mong mangyari, Zubiri? Diba? Kagaya rin naman yan sa mga ating trabaho. Tayo naman, meron naman tayong trabaho, diba? Sino ba naman gustong pumunta sa trabaho na meron kang karamdaman? Diba? Ayaw mo, diba? Yes. Gusto mong magpahinga ng lubos-lubusan. Ay, hirapang ka. Diba? Diba? Kung meron tayong trabaho, tapos may dinadaramdam ka, may lagnat ka, gusto mong makapagpahinga kahit nga 1 week. Gusto mong 1 week para totally maayos ka, di ba? So, ang ibig sabihin nito, kunwari wala kang tulog, pumasok ka pa rin sa Senado. Di ba? Tapos doon ka matulog. Habang nagsasalita siya, doon ka matulog. Ba't ka natutulog? At least pumasok ako. Pero, kung pipilitin mong pumunta, pwede. Pwede. Pero, you will not be productive sa inyong trabaho. Yes. Hindi ka magiging productive kasi hindi ka makapag-isip ng matino. Mas may sakit. Yes. Okay? So,
it is much better na i-heal mo totally ang karamdaman mo bago ka pumasok. Tama. Pero itong si Senador Bong Revilla, kahit may dinaramdam, kahit may sugat pa yung paa niya galing sa operation, pumunta dyan sa Senado. Tapos sasabihin ka ng Senate President na hindi ka naman nakoma. Hindi ko lang Buti hindi siya ginombag ni Bong. parang kasi siyang pinipilit eh. Para kasi siyang pinipilit sa isang bagay na to join to join an activity na kahit raw yung paa niya ay ganon, and you have to be present. Parang ganon yung datingan ni Zubiri. So pumapalag. Makita ko nga yung reaksyon ni ni Villar doon para yung reaksyon ni Villar, yung si Ma'am Villar, parang hindi siya nakapaniwala sa sinabi ni Zubiri. Si Bato naman, alam nyo naman na ito ay peacemaker itong sa Bato dyan sa Senado, parang pinaintindi niya si Zubiri. Pero yung ibang senador na-shock talaga sa mga pahayag ni itong si Bong Revilla, itong si Zubiri. Now, ito ba ay may kinaugnayan na hindi na pumabor kay Zubiri ang mga senators sa kanya? Kaya siya ngayon ay natanggal bilang Senate President. Baka nga. Para sa akin, analysis ko yan, may konting kaugnayan yan. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV. Ayun, at syempre natunghayan din natin si Sir, no? Kayo mga katunay, anong masasabi nyo, ha? Matindi pala si Zubiri, napakahigpit, ha? Parang si Miss Minchin. Kung yan ang isa sa mga dahilan talaga, no? Kaya nag-back out ang mga senador, wag sana ganun. No, dapat baguhin niya yung ganyan. Syempre, hindi na masamang maging mahigpit, pero kailangan nasa lugar. 'Di ba? Kayo mga katunay, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.